Medical team at portable toilets nakahanda na sa Manila North at South Cemetery. Mga sirang kalsada patungo sa mga sementeryo ipinaayos na ng DPWH. Department of Transportation, puspusa na ang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong undas. Ligtas na pagbiyahe ng mga motorista ipinaalala ng ahensya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakauwi na ng Pilipinas mula sa ASEAN Summit. PBBM muling bibiyahe bukas patungo ng South Korea para dumalo sa APEC 2025. Batas na nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatlo sa mga air asset na nakarehistro sa pangalan ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico umalis ng Pilipinas ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. At Hurricane Melissa nag-iwan ng malawakang pagbaha at matinding pinsala sa mga infrastruktura sa Jamaica. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipatutupad ang zero vendor policy sa Manila North Cemetery sa Undas ayon sa management nito. Ibig sabihin, ipagbabawal ang pagtitinda sa loob at labas ng sementeryo. Samantala, ayon kay Manila North Cemetery Assistant Director Anthony Tirol Escueta, mayroong bagong 64 na mga closed circuit television o CCTV ang nakakabit sa loob nito at gagamitin sa monitoring ng seguridad sa sementeryo. Pero hindi anya ito basta-basta dahil gumagamit ito ng artificial intelligence na kayang matukoy ang mukha ng tao at malaman kung mayroon itong pananagutan sa batas. Outside and inside the cemetery para po malesen din po yung crowd at yun din pong mga basura. Coordinated po with the PNP, yung pong mga personality na may mga record, so yung mga wanted person, pag na-detect po yung kanilang facial feature, pwede na po namin silang ipa-approach po sa ating pong mga PNP personnel. Gaya ng Manila North Cemetery, all set na rin ang Manila South Cemetery sa inaasahang dagsa ng mga tao ngayong undas. Kaugnay nito, nakapwesto na rin sa iba't ibang bahagi ng sementeryo ang mga portable toilet na gagamitin ng mga tao. Hanggang kahapon ay tuloy-tuloy ang paglilinis na isinasagawa sa buong Manila South Cemetery. Abang may inilagay rin ang management na malaking LED monitor kung saan makikita ang live stream ng kasalukuyang sitwasyon sa loob ng sementeryo. Naka-standby na ang medical team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Manila North at South Cemetery para sa inaasahang bulto ng mga tao na magtutungo sa sementeryo ngayong undas. Nakaantabay ang mga ito para magbigay ng first aid at iba pang assistance na kakailanganin sakaling mayroong mga sumama ang pakiramdam. Sa ngayon ay nakaset up na rin ang tent sa Manila North at South Cemetery kung saan maaaring dalhin ang mga nangangailangan ng medical assistance. Habang mayroon din silang naka-standby na ambulansya na magdadala ng pasyente sa ospital.
Handa ang Manila North Cemetery sa inaasahang dagsa ng mga tao ngayong undas at para maiwasan na magkawalaan ng mga bata, kakabitan ang mga ito ng wristband kung saan nakalagay ang pangalan ng bata at contact number ng kanilang mga magulang. Sa ngayon ay operational na ang libreng sakay sa loob ng Manila North Cemetery kung saan pwedeng sumakay ang mga magtutungo sa sementeryo. Habang may nakalaan rin na assistance desk para sa mga naghahanap ng puntod ng kanilang yumaong kaanak. Hinumpuni na ng Department of Public Works and Highways ang ilang mga pangunahing kalsada na madaraanan patungo ng Manila North Cemetery. Ayon sa DPWH, bahagi ito ng Lakbay Alalay Program para sa Undas 2025. Kabilang sa mga inayos ng DPWH ang mga lubak sa bahagi ng Blumentritt Road, Aurora Avenue, Laong-Laan at mga kalye sa Dimasalang. Kaugnay nito, ipinag-utos din ni Secretary Vince Dizon sa mga regional at district engineering offices ng DPWH sa buong bansa na agad tapusin ang ginagawang repair works upang hindi makaabala sa trapiko ngayong undas. Nagpaalala ang Department of Transportation hinggil sa mga bagay na dapat gawin para sa ligtas na pagbiyahe ngayong undas. Payo ng DOTR sa mga motorista, siguraduhin na nakakondisyon ng maayos ang kanilang mga sasakyan, lalo na ang battery, ilaw, makina at preno. Mahalaga rin na mayroong dalang tubig, langis at mga tools sakaling masiraan ng sasakyan sa daan. Importante rin na nakakondisyon ang driver at bawal ang inaantok, lalo pa ang nakainom ng alak at gumagamit ng iligal na droga. Paalala pa ng DOTR, mainam na planuhin ang pagbiyahe para makatipid sa oras at gas. Mahalaga rin na magbaon ng pagkain, tubig at gamot sakaling maipit sa traffic. Isa rin sa mahigpit na bilin sa mga motorista na habaan ang pasensya upang makaiwas sa away sa kalsada. Puspusa na ang paghahanda ng Department of Transportation ilang araw bago ang inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa mga terminal, paliparan at pantalan ngayong darating na undas. Muli naman nagpaalala ang ahensya sa mga pasahero na samantalahin ang online ticketing system para sa mas mabilis na proseso ng pagbubuk ng ticket gaya na lamang sa mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano na ang mga paghahandang ginawang ito ng DOTR dito sa inaasahan dagsa ng mga biyahero at ano ba ang kagandahan kung gagamit sila ng online booking para sa ticket? Magandang umaga, Ella. Nakahanda na ang sa ilalim ng Department of Transportation at nakakalat na rin ang mga tauhan sa mga passenger terminal sa bansa. Ito ay para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Inatasa ni Vice Protection Acting Secretary Giovanni Lopez ang lahat ng ahensya na nasa ilalim ng DOTR sa heightened alert status. Pansamantala muna rin kansilado ang bill ng mga empleyado para matiyak na sapat ang kanilang mga tauhan ngayong isa. Ayon pa sa kalihim, bukod sa mga nakaduty sa expressway, ay magpapakalat din ang DOTR ng mga tauhan lalo na sa mga diesel upang mapigil sa mga biyahero. Samantala, tiniyak din ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na may sapat na biyahe ng bus kahit pa sa mga last-minute passengers. Nagpaalala rin ang PITX management na tangkilikin ng mga pasahero ang online ticketing system upang makaiwas sa mahabang pila at maging maaluwan ang biyahe ng mga kommute. Kailan sa tala naman ng PITX at of 11 a.m. ay nasa 69,000 na pasahero na dumating dito sa terminal. At sa ngayon dito lang merong nangyayari na random drug testing sa mga bus drivers at konduktor dito nga sa PITX. Sinunod update sila sa Parañaque City, Balisinidyan. Maraming salamat, Benedict Samson. Inihikayat ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang publiko na isumbong ang mga pampublikong transportasyon na maniningil ng labis na pamasahe. Kaugnay ito ng inaasahang pagdami ng mga pasahero na bibiyahe para sa undas. Ayon sa LTFRB, lalo na ang mga taxi driver na nangongontrata ng mga pasahero.
Maaari i-report sa nationwide hotline ng LTFRB ang mga abusadong driver sa numerong 0956-7610739. Maaari ding itag ng mga pasahero ang social media account ng LTFRB at ng Department of Transportation para sa mga video o larawan na may kaugnayan sa pang-aabuso ng mga PUB driver. Ipinababatid ng Meralco sa kanilang mga customer na sarado ang kanilang mga business center sa dadating na Biyernes at Sabado, October 31 at November 1. Muling magbabalik ang normal na operasyon ng Meralco Business Centers sa Lunes, November 3. Pero sa mga nais na mag-settle ng kanilang electric bill, maaari pa rin itong gawin online sa pamamagitan ng My Meralco app o sa kanilang mga authorized payment partners. Samantala, ilang bangko rin ang sarado sa darating na Biyernes at Sabado, October 31 at November 1. Sa abiso ng Bangko de Oro, sarado ang ilan sa kanilang mga branch sa Biyernes. Gayunman, may ilan pa rin ang bukas depende sa lokasyon. Habang sarado ang lahat ng kanilang branch sa araw ng Sabado. Ang Metrobank naman, sarado ang lahat ng bangko sa Biyernes. Para malaman ang schedule ng iba pang mga bangko, maaaring i-check ang kanilang official social media pages. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operator at mga driver ng Binangonan Transport Cooperative. Kaugnay ito ng overcharging o paniningil ng labis ng mga modern UV Express drivers sa rutang Binangonan Mega Mall. Kahit malapit lang ang bababaan ng pasahero, sinisingil pa rin ng mga driver ng maximum fare ang mga ito. Pinapadalo sila ng LTFRB sa isang pagdinig sa November 5, 2025 ng 1:00 ng hapon upang papaliwanagin kung bakit hindi dapat suspendihin o kanselahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Dadaan pa ng ano yan? Ng typos? Dadaan, kaso 60 kami. Malayo, malapit. Ay, ikaw ba yung driver? 60 malapit? Malayo, malapit. Kahit hanggang sa kabila lang. Ganun? Oo. Naka-minimum kasi dito. Nasa sa mahigit 1,500 pamilya ang lumikas sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan matapos sumiklab ang sagupaan sa pagitan ng mga miyembro ng MILF at lokal na mga otoridad. Nagsimula ang tensyon matapos umanong pasukin ng ilang miyembro ng MILF ang naturang bayan para hanapin ang isang municipal guard na sinisisi sa pagpatay sa kanilang kaanak na isang religious leader. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Umabot sa 1,500 pamilya ang naapektuhan matapos sumiklab ang gulo sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan kahapon. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, nagsimula ang gulo bandang 3:00 ng hapon noong Lunes nang pasukin ng ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang bayan upang hanapin at papanagutin ang isang municipal guard na pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay sa kanilang kaanak na si Ustadz Najri Ashdana Tarahin sa Lamitan City noong October 21. Meron silang suspect doon sa Tipo-Tipo na kung saan kasi meron nung October 21 merong binaril na isang religious leader, Ustadz, sa may Lamitan City. So yung kapatid, kamag-anak na who happened to be a member and part of the MILF, so kasama yung ibang pang MILF, yun, pumasok doon sa Tipo-Tipo upang hanapin kasi meron silang sariling suspect who happened to be a municipal guard daw ng Tipo-Tipo Municipality. Mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga, nanatiling matindi ang tensyon sa sentro ng bayan. Lumikas ang mga residente mula sa isang barangay upang hindi madamay sa sagupaan. Agad namang nag-deploy ng mga tauhan ang Philippine Army at Philippine National Police upang magbigay ng seguridad at mapigil ang paglala ng sitwasyon. Ayon sa Philippine Army, pasado 11:00 ng umaga ng Martes nang humupa ang palitan ng putok, bagamat nanatili ang tensyon sa lugar.
Kasi nagkaroon ng firefight, but ang presence ng ating security forces doon is just to pacify na hindi mag-escalate itong gulo na to. Matapos ang mga pag-uusap at negosasyon, lumagda sa isang joint statement of commitment ang local government unit ng Basilan, AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababa ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Bandang alas 5 ng hapon ay tuluyang tumigil ang putukan. Pero sa ngayon kasi nagkaroon na agreement, parang pumayag na rin na mag-withdraw. So sinisimulan na yung withdrawal kasi ang problema nga kalat-kalat. Tapos siyempre paminsan-minsan may putukan. Pero siguro mga 40 minutes ago, wala nang putukan kasi pinapa-withdraw na yung mga pulling out na ng mga MILF elements para bumalik sa original station. Ang mga negosyador at Joint Peace and Security Team ng AFP, PNP at MILF ay unti-unting inalalayan palabas ng munisipalidad ang mga lumusob na miyembro ng MILF. Samantala, nanawagan si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU sa mga taga-Basilan na manatiling kalmado at ipagpaubaya sa mga otoridad ang pagtugis sa mga nasasangkot sa parehong krimen. Sana lalo na yung mga kaibigan natin na nandyan sa Basilan, matagal na rin po ako sa Basilan, mga kababayan ko, sana maging mahinahon po tayo, hayaan po natin na yung rule of law ay manaig sa ating mga kamay. Ang po natin is maging mahinahon lang po tayo, kalmado lang po tayo. And rest assured that I talked to General Sales, and he said that they are coordinating closely with the LGUs and also with the police. That they will immediately bring justice to this inhuman killing that we had witnessed in Lamitan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang peacekeeping at investigative operations sa Tipo-Tipo, Basilan. Ito ay kasunod na matagumpay na de-escalation ng widow-related conflict na sumiklab noong Lunes. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mahigpit na binabantayan ng pulisya ang ilang lugar sa Tipo-Tipo, Basilan matapos na mapaslang ang isang Islamic teacher at barangay official na si Ustad Nadmi alias Bahang Tarahin na naging dahilan para magkaroon ng rido sa dalawang grupo. Nagpapatuloy ang pagsasagawa ng visibility patrol ng pulisya sa lugar. Pinuri naman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang koordinasyon ng PNP units, Armed Forces of the Philippines at local leaders, kabilang na ang Moro Islamic Liberation Front para maging kalmado at payapa ang mga residente sa Basilan. Kinilala rin ng PNP ang hakbang ng Council of Elders ng Basilan at local government sa pagtulong na magkaroon ng peace talks para maresolba ang gusot ng dalawang angkan. Siniguro din ng PNP sa publiko ang pagpapatuloy ng law enforcement at peace-building efforts sa pakikipagnayan sa AFP at partner stakeholders para mapanatili ang pangmatagalang seguridad sa Basilan. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nakahandang tumulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng apektado ng gulo sa Tipo-Tipo, Basilan. Ayon sa DSWD, nakahanda silang mamahagi ng family food packs at non-food items na kakailanganin ng mga apektadong residente. Ligtas naman ang kanilang 14 na mga social worker na nasa Isabela, Basilan sa gitna ng bakbakan doon. Kinumpirma ngayon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na simula sa 2026 ang ahensya na ang siyang mangangasiwa sa pagpapatayo ng lahat ng farm-to-market roads sa bansa na dati ay hawak ng Department of Public Works and Highways. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live.
Mia, ano na ang mangyayari dito sa mga farm-to-market roads ngayong ang DA na ang mga ngasiwa sa pagpapatayo ng mga yan? Magandang tanghali, Ella. Inaasahan na mas magiging direkta at tutok na ang DA sa magiging pangangailangan ng mga mangingisda at ng mga magsasaka sa kakailanganing mga tulay na itatayo. Pero ayon sa napag-usapan ng DPWH at ng DA, kailangan na munang matapos ng DPWH ang kanilang backlog bago tuluyan na maipasa ang pamamahala ng FMR sa Department of Agriculture. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagkaroon sila ng pagpupulong kahapon ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon upang repasuhin ang mga audit ng mga nakaraang proyekto ng farm-to-market road at suriin kung may naging problema o irregularidad. Bahagi rin ng napag-usapan ng dalawang kalihim na simula sa susunod na taon, DA na ang mga ngasiwa sa farm-to-market road project. We both agreed sa utos ng ating presidente na ita-transfer na yung sa 2026 yung pag-implement ng FMR to the DA. Of course, we will need the assistance of still the DPWH para nga i-guide kami dyan dahil bagong role na naman namin yan para nga matulungan din sila sa backlogs nila. At napag-usapan din ng dalawang opisyal na ang mga nakabinbing proyekto para sa 2025 ay target ng tapusin ng DPWH sa pamamagitan ng catch-up plan. Ito naman ang siyang gagamiting pamantayan din ng DA sa pagpapatupad ng FMR sa ilalim ng kanilang pamamahala sa susunod na taon. Samantala, bukod sa pakikipagtulungan sa mga local government units, isa sa plano ng DA ang pakikipag-ugnayan kay National Defense Secretary Gilbert Chodoro upang makatulong ang Army Corps of Engineers sa pagpapatayo ng mga kalsada. Dagdag pa ng kalihim, sa 60,000 kilometrong backlog ng FMR sa buong bansa, aabuti ng 6 na dekada para matapos kung mananatili sa kasalukuyang bilis ng construction. Ella, kaya naman kaugnay ng pagmamadali ng DPWH na matapos na yung kanilang backlog, sinabi naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na handa silang makipagtulungan o tulungan ang DPWH sa kanilang backlog bilang bahagi na rin ng kanilang orientation bago sa kanila ituluyang ipasa itong pamamahala ng FMR. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nanumpa na si Attorney Angelito Magno bilang Officer in Charge ng National Bureau of Investigation. Naganap ang oath-taking sa tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Malugod namang tinatanggap ng mga kawani ng NBI ang pagkakatalaga kay Attorney Magno sa pwesto. Labis ang pagpapasalamat ni Attorney Magno sa Pangulo sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya upang pamunuan ang NBI. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit 2025. Sa mensaheng ibinahagi ni PBBM, sinabi nito na naging matagumpay ang pagpupulong kasama ang iba pang world leaders. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang mga pinagtibay ni PBBM sa katatapos lamang na ASEAN Summit? Ella, nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa Pangulo, isa sa mga naging highlight ng isinagawang pagpupulong ay ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isinagawang 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong October 26 hanggang October 28, dumating na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video message, binigyan diin ng Pangulo na mahalagang plataporma ang ASEAN Summit para sa mga lider ng rehiyon upang lalo pang patatagin ang ugnayan ng mga bansa. Anya, mahalaga ang tulungan ng Southeast Asian countries tungo sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng kani-kaniyang mga ekonomiya. The summit was once again an opportunity to discuss
among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues, that emerging challenges that not only impact our peoples and our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. Muling tiniyak ng Pangulo ang matatag na pangako ng Pilipinas na isulong ang mabuting relasyon sa mga dialogue partners at palawakin ang kooperasyon sa iba't ibang larangan gaya sa security at defense, maritime, climate action, trade and investment, agriculture, and people-to-people relations. Samantala, aalis muli ang Pangulo bukas, October 30, para naman daluhan ang isa pang pagpupulong na gaganapin sa South Korea na siyang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Cooperation Meeting. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivana Alvarez. Pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas at lalo pang pagpapatatag sa ugnayan nito sa ibang mga bansa ang pangunahing pakain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang magiging pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin sa Gyeongju City, Republic of Korea mula October 30 hanggang November 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa sentro ang talakayan ng 21 member economies ng APEC sa Artificial Intelligence o AI, Demographic Change at Creative Industries. Nakaayon naman ito sa isinusulong ng pamahalaan ng Pilipinas. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakalabas na ng Pilipinas ang 3 sa air assets na iniuugnay kay dating AKO Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Augusto Westland helicopter. Umalis ang mga ito ng bansa noong August 20 at September 11. Samantala, ang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore mula noong August 16. Tiniyak naman ng CAAP na patuloy nilang binabantayan ang lahat ng registered air assets ng mambabatas ayon sa itinatakda ng batas. Sa gitna ng mga panawagan na pabilisin ang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects, tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya alinsunod sa batas at itinakdang proseso. Kaugnay nito, nanawagan ang komisyon ng pangunawa mula sa publiko, lalo't nauunawaan nilang marami na ang naiinip sa pag-usad ng investigasyon. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ginagawa nila ang kanilang mandato kaugnay ng investigasyon sa flood control projects anomaly. Ayon kay Attorney Brian Keith Hosaka, Executive Director ng independent body, may proseso silang kailangan sundan kaya kahit malakas na ang panawagan ng taong bayan na madaliin nila ang pag-iimbestiga ay hindi nila maaaring gawin ito ng basta-basta. But at the same time, the ICI assures the public that we are doing everything possible within our means, within the bounds of the rule of law. So, yun lang yung hinihingi namin na I hope that they will continue to be vigilant, but at the same time, be mindful that this is a process that we have to, the ICI would have to follow. Sumusunod lang tayo sa rule of law.
Dagdag ni Attorney Hosaka, sinisika pa rin ng komisyon na makapagsumite ng panibagong referral sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga irerekomenda nilang makasuhan, kung saan tiniyak ni ICI Executive Director sa publiko na hindi sila kalaban kundi kakampi ng mga taong naghahanap ng hustisya sa mga anomalyang nangyayari sa proyekto ng gobyerno. As I always say, the ICI is di naman kami ang kalaban. In fact, kakampi kami. We're doing things to be able to make sure that those responsible dito sa nangyari na to, sa anomalous infrastructure projects na to, will be brought to justice. Mabalik yung pera ng mga nakaw ng mga tao. At the same time, may balik sa coffers ng gobyerno. Ayaw naman namin yung nangyari. That's why the ICI is here to do that. That's our mandate. Kaugnay nito, inaasahan na ang ilang personalidad na idinadawit sa issue ay inimbitahang dumalo bilang resource person sa mga pagdinig ng komisyon sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Kinumpirma ni Attorney Hosaka na nagpadala na ang ICI ng panibagong subpoena kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico na dati ring chairperson ng House Committee on Appropriations. Inaasahan din sa kaparehong linggo ang pagdalo ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nag-akusa sa ilang senador na kumuha umano ng cut o parte sa pondo mula sa infrastructure projects. Samantala wala pang itinakdang petsa kung kailan muling babalik sa tanggapan ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat nang kilabutan ang mga nasa likod ng korupsyon sa flood control projects ayon sa ilang House minority officials. Sa gitna ito ng tumitinding galit ng publiko sa naturang corruption scandal. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kung mayroong mga dapat matakot ngayon, yun ay ang mga nasa likod ng katiwalian. Yan ang mariing babala ng ilang House minority officials sa gitna ng patuloy na panawagan ng pananagutan sa pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Ang mga maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga kontrabaha. Dapat tandaan natin na yung mga mundo na to, sila dapat ang matakot sa atin kasi tumitindi na talaga ang galit ng taong bayan. Hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kaya yung mga halimaw ng korupsyon, paghintay sila kasi hindi magiging happy ang Halloween nila. Para naman sa makabayang block lawmakers, kahit naka-holiday mode na ang marami, hindi huhupa ang paniningil ng publiko sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Dapat na kilabutan ang mga kurakot dahil hindi sila tatantanan ng taong bayan sa panawagan para sa pagpapanagot at hustisya. No? So nakikita natin na hindi humuhupa, bagkus ay lalong lumalalim at lumalaganap ang galit ng taong bayan. Ilang linggo bago ang inaasahang mass protest kontra katiwalian sa November 30, patuloy pa rin ang mga demonstrasyon ng iba't ibang grupo. Panawagan din ng mga kongresista manatili sa pagbabantay kontra katiwalian. Talagang kaluksa-luksa ang kalagayan ng mamamayang Pilipino dahil sa matinding gutom, krisis, kawalan ng trabaho at mataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan ng mga serbisyo. Kaya ang panawagan namin, ang tanging paraan para mapatay ang mga halimaw ng korupsyon ay ang sama-samang pagkilos ng taong bayan. Sa September survey ng Okta Research, kabilang sa 3 pinaka-importanting issue para sa mga Pilipinong dapat aksyonan ng Marcos Jr. Administration ang paglaban sa katiwalian sa pamahalaan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng Philippine Coast Guard o PCG ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barasaga laban sa Armed and Uniformed Service.
Sa isang statement, tinawag nitong unfair o hindi patas para sa mga tapat na kawani ng PCG ang pinakahuling pahayag ng kongresista. Gayunman, nananatiling bukas ang PCG para sa isang dialogo kay Congressman Barzaga at lahat ng stakeholders sa Kongreso para linawin ang anumang maling pagkaunawa at patatagin ang kooperasyon para sa maritime security at safety. Inaakusahan ni Congressman Barzaga ang PCG ng katiwalian at nanawagan ng i-abolish ito. The Philippine Coast Guard will become the cause of World War III. The Philippine Coast Guard is a corrupt establishment that is used to provide high-ranking positions to undeserving public officials, such as PCG Vice Admiral Martin Romualdez and PCG Rear Admiral Larry Gadon. I move to call for the abolition of the Philippine Coast Guard as they are a waste for government funds. Inaasahang malaking pressure ang idudulot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang isasagawang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian sa November 30, 2025, Bonifacio Day. Ayon sa Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK, ito ay para seryosong tugunan ni PBBM ang pinakamatinding corruption scandal sa bansa. Pinaniniwala ang mas malaki kaysa sa September 21 anti-corruption protest ang isasagawa sa November 30. Bago ito, magsasagawa rin ng weekly Friday protest sa iba't ibang komunidad ang mga progresibong grupo sa November 7, 14, 21 at 28. Kaya tuloy-tuloy ang pangangalampag natin. Ayaw natin na maulit na magkakaroon ng kasuhan pero lokohan lang pala, walang magiging guilty sa hatol. Kaya ituloy natin ang protesta at pangangalampag. Kahit na sinasabi ng palasyo, huwag daw tayo mainip. Pinagbubutihan daw nila ang pagbubuo ng kaso para sureball. Sureball nga ba? Sobrang bagal nila. At saka parang mga miron lang ang kakasuhan. Bumagsak sa 59 pesos and 20 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon, October 28. Ito ang pinakamababang intraday trading level sa kasaysayan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagbaba ng halaga ng piso ay maaring sumasalamin sa mga alalahanin kaugnay ng issue ng korupsyon sa pamahalaan. Tiniyak naman ng BSP na patuloy nilang pananatilihin ang pagkakaroon ng matatag na reserba at mapawi ang anilay inflationary swings sa halaga ng palitan ng piso kontra dolyar sa mga darating na araw. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12312 o ang Anti-Pogo Act of 2025 nitong nakaraang October 23. Sa ilalim ng batas na ito, kanselado na ang lahat ng work permits at visa ng mga individual na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, maging ang mga POGO Gaming Content Providers at POGO Accredited Service Providers. Ipinagbabawal na rin ang pagre-recruit, pag-hire o pagtanggap ng trabaho na may kinalaman sa POGO. Upang masiguro na magiging maayos ang implementasyon ng batas, magkakaroon ng Administrative Oversight Committee o AOC na kinabibilangan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ng Department of Justice. Kabilang sa kapangyarihan ng Oversight Committee ang agarang pagsasampa ng kaso sa mga lalabag sa bagong batas. Pinabulaanan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang hindi opisyal at hindi beripikadong impormasyon na may dalawang super typhoon na maaaring tumama sa Luzon at Visayas sa darating na Nobyembre. Ayon sa PAGASA, mula October 27 hanggang November 2, may posibilidad na mabuo ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong tumawid ng bansa mula November 3 hanggang November 9. Pero dahil sa loob lamang ng 2 linggo ang forecast na ito, mataas pa ang uncertainty o hindi katiyakan sa detalye, direksyon at lakas ng posibleng bagyo. Paalala ng PAGASA sa publiko na huwag basta maniniwala sa mga impormasyon na hindi opisyal.
Inaasahan na ang muling pagdagsa ng mga turista sa Baguio City pagdating ng long weekend at undas. Kasabay nito, naghahanda ang lungsod sa posibleng dagdag na basura sa mga pampublikong lugar. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doc Tulero live. Grace, paano pinaghahandaan ng Baguio City General Services Office ang inaasahan dami ng basura ngayong undas? Ella, ayon sa GSO, naka-full force na ang kanilang mga tauhan at volunteers upang mapanatiling malinis ang lungsod sa pagdagsa ng mga turista ngayong undas. Nakapagtala ang Baguio City ng bahagyang pagtaas ng basura kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay City General Services Officer Eugene Boyocan, tinatayang aabot sa 350 tons ng basura ang makokolekta nila ngayong undas dahil sa pagdami ng bisita at mga aktibidad sa lungsod. Upang makontrol ito, nagpatupad ang GSO ng overtime sa 85 regular personnel, katulong ang 30 job order workers, 6 na casuals at 150 na volunteers para sa weekend clean-up operations mula Biyernes hanggang Linggo. Merong may pagtaas ng konti kasi siyempre dumadami ang population at saka medyo wala nang restrictions at maganda na yung And then ang daming nakaset na activities ng city kasi, so we expect lalo ngayong undas, no? Holiday yung Friday, no? So akyatan talaga yung mga tao natin dito. But we are preparing ourselves to be able to contend yung dami ng basura natin. Umaabot tayo ng yung tinatapon namin from 300 to 350. Baka we expect at 350 tons dito sa undas na to. 20 truck ang gagamitin sa paghakot ng basura habang inaasahan ang pagdating ng bagong unit ng idadagdag sa fleet. Tiniyak din ng GSO ang maayos na kondisyon ng mga sasakyan para sa epektibong koleksyon, lalo na sa mga sementeryo at tourist areas. Nanawagan din ang GSO sa mga residente at turista na sumunod sa tamang segregation ng basura at iwasang paghaluin ang nabubulok at hindi nabubulok upang maiwasan ang mabahong amoy at problema sa disposal. Aniya, nagkaroon ng reklamo ang mga karatig bayan tulad ng Tuba kapag hindi maayos ang paghihiwalay ng basura. Sa kasalukuyan, maayos ang hauling operations ng lungsod papunta sa mga dump sites sa Urdaneta at Pampanga, kasama ang mga augmentation trucks para sa tuloy-tuloy na operasyon sa long weekend. Ella, layunin ng GSO na mapanatili ang titulong cleanest at greenest city sa gitna ng pagdami ng bisita ngayong undas at naniniwala silang disiplina ng publiko ang susi sa malinis na lungsod. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tulero. Matinding pinsala ang iniwan ng Hurricane Melissa sa Jamaica matapos itong tumama bilang Category 5 storm at itinuturing na pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Napatumba, sinira ng bagyo ang maraming mga gusali, nagpalipad ng mga bubong at nagdulot ng malawakang pagbaha, landslide at pagkawala ng kuryente sa malaking bahagi ng bansa. Mahigit kalahating milyong residente ang nawala ng kuryente habang libu-libong pamilya ang napilitang lumikas at magtago sa mga evacuation center. Sa bayan ng St. Elizabeth, halos lubog sa baha ang mga bahay at 4 na ospital ang napaulat na napinsala ng malakas na hangin. Hindi rin nakaligtas sa pananalasa ng Hurricane Melissa ang Sangster International Airport matapos masira ang kisame nito na nagdulot ng pagbaha sa loob mismo ng paliparan. Ayon sa pinakahuling ulat, humina na sa Category 3 ang Hurricane Melissa at papunta na sa silangang bahagi ng Cuba kung saan inaasahang magdudulot pa rin ng matinding ulan at storm surge.
Kontaminado ng mapinsalang bakterya ang kilalang Thai herbal inhaler brand na Hong Thai Formula 2. Bunsod dito idineklara ng Food and Drug Administration ng Thailand na non-standard at hindi ligtas sa mga mamimili ang naturang produkto. Narito ang report ni Claire Buban. Pinag-iingat ngayon ng Thai Food and Drug Administration ng publiko hinggil sa pagbili at paggamit ng kilalang inhaler brand na Hong Thai Herbal Inhaler Formula 2. Ito ay matapos hindi pumasa sa safety standards ng ahensya ang naturang produkto. Sa pagsusuri ng Department of Medical Sciences na pag-alamang lumagpas sa inaasahang bilang ng aerobic microbial count at combined yeast o mold count ang herbal inhaler. Bukod dito, lumabas din sa resulta ng pagsusuri na ang nasabing produkto ay kontaminado ng bakteryang Clostridium spp na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Ayon sa FDA, hindi sumusunod sa pamantayan ng 2021 Purity and Quality Standards for Registered Herbal Products ng Ministry of Public Health ang nasabing produkto. Ito ay idineklarang non-standard herbal product sa ilalim ng Section 60, Subsection 2 ng Herbal Products Act BE 2562-2019. Sa ilalim ng nasabing batas, ang sinumang gumagawa ng produktong herbal na hindi sumusunod sa itinakdang pamantayan ay maaaring patawan ng parusang pagkakakulong na hindi hihigit sa 2 taon o pagmumulta na hindi hihigit sa 200,000 baht o mahigit sa 360 pesos o parehong parusa. Kabilang sa mga apektadong batch ng produktong Hong Thai ay may bilang na 000332, may manufacturing date na December 9, 2024 at expiry date na December 8, 2027. Ang Hong Thai brand ang isa sa mga pinakakilala at tinatangkilik ng maraming mamimili hindi lamang dito sa Thailand, kundi maging sa Pilipinas, kaya't nagbabala ang ahensya na maging maingat sa pagbili at paggamit nito. Claire Buban, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling binomba ng Israel ang Gaza at iginiit na lumabag ang Hamas sa ceasefire deal na isinusulong ng Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, 26 ang nasawi sa sunod-sunod na airstrikes, kabilang ang mga sibilyang nadamay sa Gaza City at Beirut Refugee Camp. Kinumpirma ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na iniutos niya ang mga pag-atake bilang tugon sa umano'y panibagong opensiba ng Hamas, bagay na itinanggi ng grupo. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni US Vice President J.D. Vance na nananatiling epektibo ang tigil putukan habang patuloy pa rin ang mga ulat ng pambobomba sa Gaza. Muling nagsagawa ng test fire ng sea-to-surface cruise missile ang North Korea sa kanlurang bahagi ng bansa, ilang oras bago dumating si US President Donald Trump sa South Korea. Pinangunahan ni Park Jong-chon ang naturang test fire na tumagal ng mahigit 2 oras na nagpapakita ng matatag na nuclear arsenal ng North Korea. Bagamat nananatiling bukas si Trump na makausap si North Korean leader Kim Jong-un, wala pang indikasyon na magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang leader. Mawawala na ng pondo simula sa November 1 ang Federal Food Aid Program o SNAP na pinagkukunan ng pagkain ng milyong-milyong mahihirap na Amerikano. Sinisisi ng mga Democratic states tulad ng Illinois, New York, Massachusetts at California si US President Donald Trump at ang Republican Congress dahil umano sa kanilang kabiguan na aprubahan ang pondo para sa gobyerno. Giit nila, ang hindi pakikipag-usap ni Trump sa mga Democrats ang dahilan kung bakit magugutom ang maraming pamilya ilang linggo bago ang holiday season. Sa kabila nito, nanindigan si Republican House Speaker Mike Johnson na hindi siya papayag sa isang stand-alone bill para sa food aid at iginiit na dapat isama ito sa buong funding bill na walang dagdag na pondo para sa healthcare programs. Patuloy na umaangat at nagtatagumpay sa karera ang OPM o ng OPM ang bandang Letters from June.
Ito ay matapos na mapasama sa mga nominado sa 38th Awit Awards na isa sa mga prestihiyosong parangal sa industriya ng musika sa bansa. Narito ang report ni Mia Alonzo. Nominado sa 38th Awit Awards ang OPM band na Letters from June, isa sa mga pinaka-prestihiyosong award-giving bodies sa industriya ng musika sa bansa. Kasama ang grupo sa People's Voice category na pinangungunahan ng Vibe PH, isang patunay ng patuloy na pagtaas ng kanilang popularidad sa larangan ng OPM. Itinuring ito ng banda bilang isang malaking tagumpay matapos silang makilala sa kanilang makabagbag damdaming mga awitin at relatable na mga songwriting. For us to hear and to learn that we were part of that award with not just one nomination but 3 nominations is just grabe, sobrang whirlwind of emotions po talaga. Up until now, we're still, it's in cloud 9 pa rin. Hindi pa rin po kami makapaniwala. Malaki rin ang pasasalamat ng Letters from June sa kanilang mga taga-suporta, lalo na sa fandom na tinatawag na Junes sa patuloy na pagsuporta sa kanilang musika. Sa harap ng papalapit na milestone, muling nanawagan ng suporta ang banda sa kanilang mga fans. Posted po sa social media accounts namin on how to vote. You guys need to click a link dun po sa post po namin. And then may redirect po kayo sa website ng Vibe and you guys would be able to vote for us there and alongside other artists as well. Upang makaboto, pumunta lamang sa vibeph.tv, piliin ang Awit Awards tab at hanapin ang favorite new group artist o breakthrough artist category. Piliin ang Letters from June at komplituhin ang transaksyon para makaboto. Para po sa inyong lahat to, it's not just for us and just we'll make sure that no matter what happens, win or lose, we will take this opportunity to better ourselves and to provide more quality music and stuff for our fans and for everyone to enjoy. Kaya naman, bisitahin ang vibeph.tv at suportahan ang pag-usbong ng bagong henerasyon ng OPM. Makibahagi sa pagpili ng susunod na yugto ng musikang Pilipino. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 10, na nagsasabi, "Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni katahaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.